How do we know if an action is right or wrong? We will answer this question using the virtue ethics theory. I will be using Taglish in this video para mas madaling maintindihan. According to virtue ethics, a person does the right thing because that is who they are. So the key to doing the right thing is to be a good person. Hindi na kailangan tanungin, tama ba o mali itong action na to? Kailangan lang maging good person ka. Then good actions will flow naturally from you. In short, whether a person will do something right and good or wrong and bad depends on his character. A good person is someone who carries out his or her proper function. I-compare natin ang tao sa scissors. Ano ba ang function ng scissors? Diba? Para gumupit. So, pag ang scissors ay mapurol, hindi good scissors yan. Kasi di nito magagawa ang kanyang function ng gumupit. Para maging good scissors, kailangan matalas. Ganon din ang tao. Kailangan ang kanyang character ay magtutulak sa kanya para magawa niya ang kanyang proper function. Ano ba yung proper function ng humans? Ito ay naka-base dun sa tinatawag na nature of humans. One nature of humans is that they are rational. Yan ang sabi ni Aristotle. Rational? Ibig sabihin, ginagamit ang reason, ang pag-iisip. Ito ay isang foundation para makabuo ng good person na ang character ay makakagawa ng kanyang proper function. Another part of the nature of humans is being social. Ibig sabihin, we interact with others and we have the capacity to get along well with them. Isa rin itong importanteng foundation of what a good person is. And the good news is nature built in us the desire to be virtuous. Kung sa divine theory ito, ang sinasabi ay binigyan tayo ng Diyos ng capacity and desire para maging mabuti. Pareho ang sinasabi ni Aristotle except sa kanya, yung nature ng tao ang sinasabi niyang source ng capacity and desire to be good. So ano ba yung pagiging virtuous na yan? Being virtuous is doing the right thing, in the right way, in the right amount, at the right time, towards the right people. To be virtuous, you have to avoid extremes of deficiency or excess of a trait. Ang tawag dito ay vices. Instead, aim for the golden mean. For example, nagkaroon ng sunog, anong virtues ang kailangan mo para ikaw ay tumulong? Marami. But compassion and courage ang dalawa dito. Compassion para maintindihan mo yung feelings na nasusunugan at courage para umaksyon ka para mapatay ang apoy, diba? A deficiency of compassion is indifference. Wala kang pakialam. So, hindi ka tutulong pag ganon. Pwedeng meron ka namang compassion, pero may deficiency ka ng courage. Let's cover this. Naduduwag ka na tumulong, kaya di ka tutulong. Takot ka kasi. Paano naman kung may excess ng compassion? Hindi ka na makatulong kasi masyado ka ng emotional. Umiiyak ka na lang o hinimatay ka na dahil sa emotions mo. So instead na nakatulong ka, ikaw pa yung nakakadagdag sa kailangang asikasuhin ng mga tao. Yung too much courage naman can make you reckless. Sugod lang ang sugod para patayin ang apoy. Anong nangyari tuloy? Kailangan ka pang saklolohan kasi na-injure ka. In both cases, di ka na nakatulong, nakaistorbo ka pa sa ibang tumutulong. So para maging totoong virtuous, ang virtue natin dapat ay yung tamang-tama lang. Sa situation na to, ano ang right thing to do? Take stock of the situation first para malaman mo kung ano ang gagawin. Kaya mo bang patayin ng apoy? Or kailangan mag-rely ka na sa ibang tao? Ano ang nararamdaman mo? Kaya mo bang kontrolin ang iyong nararamdaman para makapagbigay ka ng support sa mga nagpapanik na ng mga tao na sa susunugan? Yan ang dapat mo munang alamin para alam mo kung anong gagawin mo dito sa situation na to. The golden mean can be applied to different areas of our life. Nakita na natin yung example, yung courage, saka compassion. Pero pwede rin ito, kunwari, sa honesty. Honesty ay nandoon sa gitna. Ang excess ay being blunt or being brutally frank. Ang deficiency naman ay yung dishonesty or being deceptive. Another example is generosity. Nasa gitna yan, ang excess ay being so oversharing and wasteful. Ang deficiency naman is being stingy. So, paano tayo makaka-acquire ng virtues? Virtue is practical wisdom. Practice it to learn it. Character is developed through habituation.
So, anong gagawin mo? Find someone to emulate, yung magiging idol mo, yung role model, and then develop the virtue by making it a habit. Sa una, parang napaka-artificial, parang napaka-hypocritical mo kasi hindi ka naman ganon, na pinipilit mo yung sarili mo na maging mabait. Pero, kauulit na ginagawa mo yan, yan ay magiging parte na ng sarili mo, and later on, you really become a good or virtuous person. We develop our character to be the best person that we can be. This is called eudaimonia. Bakit kailangan natin gawin ito? Para maabot natin ang peak ng ating humanity. Kung yung mga umaakyat ng Mount Everest, tinanong mo kung bakit nila ginagawa yun, anong sagot nila? Because it's there. Pag tayo naman ang tinanong bakit tayo nag-i-strive to be the best we can, the answer is because we can. So balikan natin yung original question, paano tayo makakasiguro na tama ang ating ginagawa o right action ang ating ginagawa? Dito sa virtue ethics, hindi ka nagfo-focus do sa action, instead nagfo-focus ka do sa character. Kasi anong assumption ng virtue ethics? Pag ikaw ay good person, nagiging good din ang iyong action. Effortlessly, yan ang ginagawa mo. Sa una, pwedeng hindi parte yan ng iyong buhay. Para kang nagbabalot kayo kasi ginagaya mo lang ang isang tao na mabait. Pero later on, pag paulit-ulit mo na ginagawa yan, nagiging parte na yan ng iyong pagkatao. At ito ang nagiging step para ikaw ay makaabot do sa being the best that you are. At yan ang tinatawag na eudaimonia. So I hope this discussion has cleared what virtue ethics is. Please like, share, and subscribe.